Nagising si Aki sa kama ng ospital at nakita sina Denji at Power na nakaupo sa tabi niya, nagbabasa ng manga. Nakita ni Power si Denji na kumakain ng mansanas at inutusan siyang ibigay iyon. Tumanggi si Denji at sinabi na tumakas si Power kaya hindi niya deserve ang mansanas. Nagsinungaling si Power na umalis siya dahil gutom pero hindi naniwala si Denji at nagtalo sila ulit. Tinanong ni Aki kung sino pa ang nabuhay sa Division 4. Sinabi ni Denji na buhay si Kabeni at yung lalaking may salamin. Pero nag-quit na. Ipinaliwanag ni Denji na tinawag sila ni Makima at maghihiwalay na sila ni Aki. Bago umalis, kinuha ni Denji ang basket ng mansanas pero nag-iwan ng isa para kay Aki. Pagkatapos, kinuha ni Aki ang espada niya at tinanong ang Cursed Devil kung ilang taon pa ang buhay niya. Sinabi ng Cursed Devil na 2 taon na lang. Nagsindi si Aki ng sigarilyo at naalala si Himeno, tapos umiyak siya. Nakalimutan ni Denji ang manga niya kaya bumalik siya at nakita si Aki na umiiyak. Naintindihan niya dahil marami ng kaibigan ang namatay kay Aki, kasama si Himeno. Naalala ni Denji si Himeno at nagtaka kung bakit hindi siya umiiyak para sa kanya. Nalungkot siya noon nang mamatay si Pochita. Si Himeno ang unang nag-alok na maging kaibigan niya pero wala siyang nararamdamang lungkot. Naisip niya kung iiyak siya kapag namatay si Power pero sa tingin niya hindi rin, pati kay Aki. Naisip niya si Makima at naisip na malulungkot siya ng konti pero babalik din sa saya. Naisip niya kung nawala na ang puso niyang tao pero agad niyang tinihil ang seryosong isip. Pag-alis ni na Denji at Power, dumalaw sina Michiko at Yutaro kay Aki bilang advisors na pinadala ni Makima. Nagkita sina Denji at Power kay Makima sa sementeryo. Sinabi ni Makima na ang nangyari sa hotel at ang huling atake ay patunay na si Denji ang target. Inisip ni Denji kung siya ang magte-train sa kanila pero sinabi ni Makima na busy siya at may ipapakilala siyang perfect para doon. Dinala niya sila sa master ni Himeno na si Kishibei. Bago sabihin ang pangalan niya, nagtanong muna siya. Tinanong niya sina Denji at Power kung ano ang naramdaman nila nang mamatay ang mga kasama at kung gusto nila ng paghihiganti. Sinabi nilang wala lang at hindi sila interesado. Tinanong niya kung kaninong side sila, tao o demonyo. Sinabi ni Denji na nasa side siya ng nag-aalaga sa kanya. Sinabi ni Power na nasa side siya ng panalo. Sinabi ni Kishibei na perfect ang score nila at bihira ang ganitong tipo. Pinauwi niya si Makima at sinabing magsisimula na ang training. Ipinakilala niya ang sarili bilang Devil Hunter ng Division 1 at pwede siyang tawaging Master. Gusto niya ang alak, babae, at pagpatay ng demonyo. Nihug niya sila at binali ang leeg nila kaya hindi sila makagalaw. Ipinaliwanag niya na pareho lang katawan nila sa tao pero pwede silang gumaling sa pag-inom ng dugo. Binigyan niya sila ng dugo at gumaling sila. Nagtaka si Denji kung bakit niya ginawa yon. Sinabi ni Kishibei na inutusan siya ni Makima na mag-train. Gusto raw ng Gun Devil ang puso ni Denji at baka mahina siya. Sanay siyang mag-train ng tao pero pinilit siyang mag-train ng mga demonyo. Lasing siyang nakaisip na kung siya ang pinakamalakas na hunter, ang makakatalo sa kanya ang pinakamalakas na demonyo, kaya hahabulin niya sina Denji at Power hanggang matalo nila siya. Akala ni na Denji at Power baliw siya pero bigla siyang umatake. Gumawa si Power ng Blood Hammer at binigay kay Denji, pero sa isang iglap sinaksak ni Kishibei si Denji ng paulit-ulit at hiniwa ang leeg ni Power. Sinabi niya na immortal si Denji at semi-immortal si Power, at puro basag ulo lang ang nasa isip nila. Gusto niya ng laruan na hindi nasa Syra at gagawin niya silang pinakamagaling. Sa ospital, sinubukan ni Aki tawagin ng Fox Devil pero hindi sumagot. Sinabi ni Michiko at Yutaro na inabuso niya ang kapangyarihan nito kaya nagtampo. Sinabi ni Yutaro na ilang beses na lang niya pwede gamitin ang Cursed Devil. Naintindihan ni Aki kung bakit sila nandoon. Sinabi nilang career coach ang trabaho nila at tinanong kung magkukwit na siya. Sinabi nilang okay lang magpatuloy pero kailangan ng mas malakas na kontrata. Sinabi ni Aki na buhay pa ang demonyong pumatay sa pamilya at kaibigan niya kaya hindi siya titigil. Umalis sila at babalik daw kinabukasan na may papeles. Biglang pumasok ang isang babae at nagulat si Aki. Paggabi na. Sinabi ni Kishibei sa bugbog na sina Denji at Power na aalis na siya at magkikita sila bukas. Bumagsak si Denji at naglalaway. Napansin ni Power na sira na naman ang utak niya at sinuntok-suntok siya para magising. Natauhan si Denji at tinanong kung ilang beses na siyang namatay. Sabi ni Power mga 20 pero namatay din daw siya kaya hindi sure. Pauwi, sinabi ni Denji na hindi siya masaya sa ganitong buhay. Sabi ni Power tumakas na lang sila pero alam ni Denji na hahabulin sila ng public safety. Naiinis siya kung gaano kalakas si Kishibei. Sinabi ni Power na bulok na ang utak ni Kishibei sa kakainom at dapat talino ang gamitin nila.
Gusto ni Denji ang idea at gusto niyang maging parang matalinong bida sa manga. Nagdesisyon silang patayin siya gamit ang utak at feeling genius na sila. Kinabukasan, nagsuot sila ng salamin para magmukhang matalino at naghintay. Pagdating ni Kishibe, bago pa siya makapasok, sinimulan nila ang plano. Naghagis si Power ng Blood Spear sa pinto pero umiwas si Kishibe. Mula sa taas, ginawang spear ni Power ang mga bote ng dugo pero umiwas ulit siya. Sinira ni Kishibe ang lahat at biglang sumugod si Denji mula sa itaas na may palakol, pero sinipa siya agad ni Kishibe at natanggal ang salamin niya. Sinabi ni Kishibe na ito na ang best try nila at kailangan pa ng utak. Fail sila dahil masyadong maraming dugo ang ginamit ni Power kaya nanghine siya at hindi nahulaan ni Denji ang atake. Pinuri niya sila at sinabing tapos na sila sa ngayon. Habang tatayo si Denji, naghagis si Kishibe ng kutsilyo sa ulo niya at sinabing hindi dapat magtiwala ang prey sa hunter. Dinala ni Michiko at Yutaro si Aki sa special facility. Sinabi nila na ang malakas na kontrata ay laging brutal. Dumaan sila sa mga selda at ipinaliwanag na doon kinukulong ang mga nahuling demonyo. Nabanggit ni Yutaro ang babaeng pumasok sa kwarto ni Aki at tinanong kung girlfriend niya. Sinabi ni Aki na kapatid iyon ng teammate niya na si Himeno. Tinanong ni Yutaro kung sinaktan siya. Sinabi ni Aki na hindi at binigyan lang siya ng mga liham ni Himeno na dapat daw basahin. Nabasa ni Aki na iniisip ni Himeno kung paano siya mapapatigil. Dinala siya sa selda 108 at sinabi na gagawa siya ng kontrata sa loob, ang Future Devil. Sinabi ng demonyo na may 2 taong nagkontrata na, ang isa kalahati ng buhay ang binigay, ang isa naman mata at panlasa at pangamoy. Pumasok si Aki sa selda at hinarap ang Future Devil. Pagpasok ni Aki, paulit-ulit sinasabi ng Future Devil na, future rules, at gusto niyang sabihin din ni Aki. Deadma si Aki at sinabi na nandito siya para makipagkontrata. Tinanong niya kung ano ang kapalit. Sinabi ng Future Devil na pangit ang ugali ni Aki. Gusto muna nitong makita ang magiging future ni Aki bago magdesisyon. Sinabihan niya si Aki na ipasok ang ulo nito sa butas ng tiyan niya. Nagulat si Aki pero ginawa pa rin niya. Pagkalipas ng konti, tumawa ang Future Devil at sinabi ang kondisyon ng kontrata. Titira siya sa kanang mata ni Aki at ibibigay ang kapangyarihan niya. Sinabi ng Future Devil na parang nagtataka si Aki kung iyon lang at ipinaliwanag na sobrang lala ng magiging kamatayan ni Aki. Sinimulan niyang ikwento kung paano mamamatay si Aki pero pinahinto siya ni Aki at sinabi na pumasok na lang sa mata niya. Binugbog ulit ni Kishibe sina Denji at Power. Pinuri niya sila sa effort nila at sinabi na hindi na araw-araw ang laban, once a week na lang. Sinabihan niya silang maging kalmado at huwag kalimutan ng mga armas nila. Ipinaliwanag ni Kishibe na gagawa sila ng totoong laban at aatakehin nila ang babaeng may Snake Devil at si Katana Man. Kasama ang buong bagong Division 4. Kapag pumalpak sila, mawawala ang division at papatayin talaga sina Denji at Power. Sinabi ni Denji na kung mangyari yon, papatawarin niya si Kishibe dahil pinalakas siya nito. Kalaunan, kinausap ni Kishibe si Makima. Gusto ni Makima na ipagpatuloy ni Kishibe ang training kina Denji at Power. Bumantong hininga si Kishibe at sinabing pagod na siya. Tuwing namamatay ang mga aso na tinitrain niya, lalo lang napaparami ang inom niya. Alam niyang hindi iyon mangyayari sa mga laruan pero dahil sa edad niya, parang napapalapit na rin siya. Sinabi ni Kishibe na sigurado siyang alam ng public safety ang tungkol sa atake at tinanong si Makima kung alam niya. Wala raw siyang pakialam sa plano niya o sa dami ng mamamatay basta para sa tao ang ginagawa niya. Sinabi ni Makima na gusto niyang iligtas ang maraming tao mula sa mga demonyo. Kapag naging successful ang operasyon, magiging public ang Division 4 at mas makakagalaw sila. Sinabihan siya ni Kishibe na sinungaling siya. Nasa taguan sina Katana Man at Akane so Atari kasama ang iba pang lalaki. Sinabi ni Akane na kahit tumakas sila, walang ligtas mula kay Makima. Sinabi niya na kahit mamatay si Katana Man, pwede siyang buhayin ulit pero kailangang mag-ingat ang iba na huwag makagat. Nalito ang mga lalaki, at ipinaliwanag ni Katana Man na may secret weapon ang lolo niya. Sa ilalim nila ay may hukbo ng mga zombie na galing sa mga taong hindi nakabayad ng utang. Narinig ni Yutaro na hinahabol ni Aki ang Gun Devil at tinanong kung naniniwala ba talaga siya na kaya niya iyon, lalo na kakatalo lang niya. Sinabi ni Yutaro na sumali rin siya sa public safety dahil galit siya sa Gun Devil pero alam niyang imposible itong patayin. Naiinis siya kay Aki at tingin niya mahina ito pero ang asta parang ang lakas. Wala namang pakialam si Aki at sinabihan silang manood na lang. Kapag namatay siya, pwede silang tumawa. Pagkatapos ihatid si Aki, binato siya ni Yutaro ng dilatang inumin. Kahit naiirita siya, sinusuportahan pa rin niya si Aki. Binigyan niya ito ng payo na mag-ingat dahil baliw daw ang mga tao sa Special Division.
Nakipagkita si Makima sa boss ng Yakuza na kinabibilangan ni Katonaman. Sinabi ng boss na may gulo sa mga bata niyang tauhan pero hindi iyon utos niya. Ipinakita niya ang litrato ni Akane at sinabing siya raw ang may pakana at may deal sa Gun Devil. Tinanong ni Makima kung anong klaseng deal. Sinabi ng boss na nagbigay sila ng 20,000 yen kapalit ng baril at bala. Pinagsulat ni Makima ang mga pangalan ng lahat ng may kontrata sa Gun Devil. Akala ng boss ikukulong lang sila. Gusto rin ni Makima ang mga pangalan ng ibang pamilya. Tumutol ang boss at sinabing magdudulot iyon ng gyera. Nabanggit niya ang necessary evil at sinabing pinipigilan nila ang foreign mafia. Naglabas si Makima ng paper bag. Akala ng boss suhol yon, pero sinabi ni Makima na mga mata iyon ng pamilya ng mga tao sa loob ng kwarto. Nang silipin nila, puro matanga. Sinabi ni Makima na may paraan para ibalik ang mga mata kung makikipagtulungan siya. Isang lalaki ang humawak kay Makima para suntukin siya, pero tumigil ito, nagdugo ang ilong, at bumagsak. Sinabi ni Makima na ginagamit lang nila ang necessary evil bilang palusot at hindi iyon kailangan ng lipunan. Pinalibutan ng Special Division at pulis ang taguan ni Katonaman. Tinanong ni Aki ang plano pero sinabi ni Kishibei na wala, pasok lang. Pumasok sina Aki, Denji, Power, at Kabeni. Nagpakilala sina Shina at Furuno kay Kishibei at sinabi niyang ang pulis at Division 2 ay magbabantay ng mga pasukan habang ang Special Division ang lalaban. Ipinaliwanag niya na karamihan sa kanila ay hindi tao at delikado kapag may nakatakas. Ipinakilala niya ang mga miyembro. Pumasok si Beam na shark fin sa pader at natuwa sa dami ng zombie. Kaya niyang lumangoy sa kahit anong surface. Kumakain siya ng zombie at muntik nang makagat ang isang nakahod pero sinipa siya. Humingi siya ng sorry kay Galgali na violence fiend. Kahit fiend, sobrang lakas nito at may gas mask na may lason. Nakita ni Galgali ang isang babae at sinabihang umalis, pero nalaman niyang si Principal ayon, ang Spider Devil. Nag-transform siya at pinatay ang mga zombie. Tumama ang ulo ng zombie sa paa ng Angel Devil at nainis siya, pero kinain pa rin niya. Sinabi ni Kishibei na wala itong galit sa tao pero delikado dahil nababawasan ng buhay kapag nahawakan. Humiram ito ng panyo kay Aki at nagulat na lumapit siya. May lalaking bumaril kay Aki pero pinrotektahan siya ng Angel Devil. Tinomba ni Aki ang lalaki at pinaalis kay Angel. Sinabihan ni Aki sina Denji, Power, at Kabeni na iwan ng zombie sa mga fiend at hahabulin nila si Katonaman at Akane. Naghiwa-hiwalay sila dahil hindi nila alam ang lokasyon. Umakyat si Aki sa ika-4 na palapag. May lalaking bumaril sa kanya pero iniwasan niya at pinatulog ito. Lumabas pa ang 4 na lalaki pero isa-isa silang nagdugo ang ilong at bumagsak. Nakita ni Aki si Akane at sinabing sumama siya ng tahimik. Sa halip, tinawag ni Akane ang Snake Devil at pinalabas ang Ghost Devil. Inutusan niya itong patayin si Aki. Pinutol ni Aki ang mga kamay nito gamit ang Future Devil Power at nakikita niya ng konti ang future. Natabunan pa rin siya ng mga kamay at nasakal siya ng Ghost Devil. Inutusan ni Akane ang demonyo na patayin siya. Habang sinasakal ng Ghost Devil si Aki, naalala niya ang isang beses na kumakain siya kasama si Himeno. Pinipilit siya ni Himeno na manigarilyo. Sa una ayaw ni Aki, pero kalaunan tinanggap niya ang sigarilyo. Sinabi niya na masama ang ginawa ni Himeno dahil pinapayosi niya ang isang menor de edad. Nang malaman ni Himeno na bata pa siya, nagets niya kung bakit bawal ito at kinuha ulit ang sigarilyo. Sinabi niya na itatago niya iyon at ibibigay kapag matanda na si Aki at kailangan na niya ng pampakalma sa buhay. Biglang binitawan ng Ghost Devil si Aki. Iniabot nito ang isang kamay at binigyan siya ng sigarilyo. Kinuha ito ni Aki at nakita niyang may nakasulat na Easy Revenge. Nilagay niya ang sigarilyo sa bulsa. Tumayo siya, kinuha ang espada, at naglakad papunta sa demonyo. Naalala niya ang sinabi ni Himeno na dahil walang mata ang Ghost Devil, takot lang ang nakikita nito. Umakyat siya sa demonyo at naghanda na putulin ang ulo nito. Sa isip niya, sinabi niya na susunod na siya kay Himeno. Pagkatapos, pinutol niya ang ulo ng Ghost Devil. Nagulat si Akane. Tatawag sana siya sa Snake Devil pero huminto siya nang tutukan siya ni Kabeni ng kutsilyo. Sinabi ni Aki kay Kabeni na huwag patayin si Akane. Tinanong ni Aki si Kabeni kung bakit nananatili pa rin siya sa public safety. Sinabi ni Kabeni na dahil may paparating na bonus at kailangan niya ng pera. Sa elevator, nakita ni Denji si Power na kumakain ng braso ng zombie at nasuka vibes siya. Sinabi ni Power na karne ay karne lang at pare-pareho lang ang baboy, baka, at tao. Hindi pumayag si Denji at muntik na silang mag-away. Sinabi ni Denji na ang mission nila ay hulihin si Katonaman at sana huwag siyang kainin ni Power. Bumukas ang elevator sa ika-7 palapag at may mga zombie sa harap nila.
Sinabi ni Denji na hindi pa sila napapansin at kailangan tahimik lang. Ngumiti si Power at sumigaw ng pangalan niya, hinamon ng mga zombie. Sinabi niya kay Denji na sundan siya at bantayan ang likod niya. Pero nanatili si Denji sa elevator at nagsara ang pinto. Naiwan si Power na mag-isa, lumalaban sa mga zombie, iniisip na nasa likod lang si Denji at ikukwento nito kung gaano siya kalakas. Umakyat si Denji sa ika-13 palapag. Pagbukas ng elevator, nakita niya si Katonaman kasama ang dalawang lalaki. Gusto ni Katonaman na mag-usap at sinabi na depende sa ugali ni Denji, pwede silang sumuko. Sinabi niya na pinatay ni Denji ang lolo niya at ang mga kaibigan ng mga tauhan niya at kailangan niyang magbayad. Sinabi ni Denji na ginawa niya iyon dahil naging zombie sila. Hindi naniwala si Katonaman at sinabi na kahit ganoon, tao pa rin sila dati. Tinanong niya kung may konsensya pa ba si Denji, pero sinabi ni Denji na wala siyang pagsisisi. Ipinaliwanag ni Katonaman na binago siya ni Akane at pinalitan ng puso niya ng Katane Devil. Hindi raw siya makatulog nang makapatay siya ng zombie. Pakiramdam niya na nawala na ang pusong tao ni Denji. Kung may natira pa raw na konsensya si Denji, hayaan na lang niyang patayin siya. Nag-isip si Denji pero tumanggi siya. Naiinis, sinabi ni Katonaman na papatayin na lang niya siya. Nag-transform silang dalawa at nagsimula ang laban. Inatake ni Katonaman si Denji at tumilapon sila palabas ng gusali papunta sa bubong ng katabing building. Naglaban sila sa iba't ibang bubong hanggang mahulog si Denji sa ibabaw ng tren. Tumalon din si Katonaman at sinabi na mas mabilis na si Denji ngayon. Tinanong niya kung para saan siya lumalaban. Sinabi ni Denji na para protektahan ng buhay na meron siya ngayon. Nagpatuloy ang laban at nahulog sila sa loob ng tren na biglang huminto dahil sa gulo. Pumwesto si Katonaman sa isang stance na kilala ni Denji. Sinubukan niyang pigilan siya pero tinuloy pa rin ni Katonaman at naputol ang isang braso ni Denji. Inulit niya ang stance at naputol ang isa pang braso. Sinabi ni Katonaman na tapos na si Denji at humingi siya ng sorry bago mamatay. Tumayo si Denji at sinabi na kaya pa rin niyang lumaban dahil may chainsaw pa siya sa ulo. Sumugod siya pero muling umatake si Katonaman. Tinanong niya kung hindi ba tinuruan ng lolo niya si Denji kung kailan sasuko. Biglang nasira ang chainsaw sa ulo ni Denji. Pinilit ulit siyang mag-sorry. Sinabi ni Denji na inaasahan niyang sa ulo siya tatamaan pero mali iyon. Sa isang iglap, nahati sa dalawa si Katonaman. Sinabi ni Denji na hindi ba tinuro ng lolo niya na ang halimaw ay hindi dapat magtiwala sa mga ngaso. Ipinakita ni Denji na ginawang chainsaw ang kanang binti niya. Nagising si Katonaman at nakita ang sarili na nakagapos sa tren gamit ang chain ng chainsaw. Sinabi ni Denji na pareho lang sila at kapag hinayla ang espada niya, babalik siya sa isang buo. Sinabi ni Denji na maghihintay na lang sila ng pulis pero may kinaiinisan siya. Pinatay ni Katonaman si Himeno at dahil doon, nabawasan ng isang pretty girl sa mundo. Mabubuhay raw si Katonaman sa kulungan ng walang pagsisisi. Hindi yun fair para kay Denji. Sinabi ni Katonaman na wala siyang magagawa dahil aso lang siya ng public safety. Nag-isip si Denji at sinabi na gagawa siya ng tournament. Dumating si Aki at nagtaka kung ano yon. Inireport ni Aki na hawak na nila si Katonaman at sinabi ang lokasyon. Tinanong ni Denji si Aki kung sasali siya sa Ultimate Tournament. Ipinaliwanag niya na dahil binaril ni Katonaman si Himeno, dapat bigyan siya ng sunod-sunod na sipa sa itlog. Salaitan silang sisipa at kung sino ang makapagpasigaw ng pinakamalakas ang panalo. Bumauntong hininga si Aki at sinabi na hulihin lang dapat sila at hindi torture para sa saya. Hindi raw yun ikatutuwa ni Himeno. Kinuha ni Aki ang sigarilyo galing sa Ghost Devil, tiningnan sandali, at ibinalik sa bulsa. Tinanong niya si Denji kung ano ang premyo kapag nanalo siya. Sinabi ni Denji na makukuha niya ang betlog nito. Hindi makapaniwala si Katonaman at nakiusap na tumigil sila. Sinimulan nilang sip-in siya, iniisip kung naririnig ni Himeno ang tribute nila para sa kanya. Nag-report si Makima na ang atake ay gawa ni Akane Atari, isang dating Devil Hunter. Nakipagkontrata siya sa Gun Devil at namigay ng baril sa Yakuza. Kapalit nito, gusto raw ni Akane ang puso ng Chainsaw Devil. Nagtanong ang superior kung bakit iyon ang gusto niya. Sinabi ni Makima na bago pa nila malaman, pinatay na si Akane ng Snake Devil. Mukhang automatic na suicide iyon dahil sa kontrata niya. Nakakuha rin sila ng 1.4 kilo ng laman ng Gun Devil sa gusali. Nang pinagsama ito sa dati nilang 5 kilo, gumalaw na ang malaking tipak papunta mismo sa Gun Devil. Nagtaka ang superior kung saan ito pupunta. Pagkalipas ng ilang oras, matapos ang hapunan, lumabas si Aki sa balkonahe para manigarilyo. Kinuha niya ang sigarilyo na may nakasulat na Easy Revenge. Tiningnan niya ito sandali, sinindihan, at humitit. Nanaginip si Denji na bata pa siya at nasa isang eskinita.
May nakita siyang pinto sa harap niya. Alam niyang paulit-ulit niya itong napapanaginipan pero lagi niyang nakakalimutan pagkatapos. Narinig niya ang boses ni Pochita sa likod ng pinto at gusto niya itong buksan para mahawakan ulit siya. Pinahinto siya ni Pochita at sinabing huwag na huwag niyang bubuksan ang pinto. Isang babaeng may violet na buhok ang naglalakad papunta sa isang cafe. Habang naglalakad, iniisip niya kung mas gugustuhin ni Denji ang maging country mouse o city mouse habang papalapit siya sa cafe.